Dito mararamdaman na natin at makikita na po natin ang mga totoong may paninindigan at wala sa isyu ng West Philippine Sea, sa isyu ng pakikialam ng Chinese government, Chinese embassy sa ating bansa. Alam niyo kung bakit? Kasi putok na ngayon ang balita ng padami ang espiya, nag-i-spy, na mga Chinese national or mga Chinese kasama ang ilang Pilipino dito sa ating bansa, mga military, mga Coast Guard, mga COMELEC at kung ano-ano na nadidiscover ng NBI at police ang mga equipment, facilities kung saan-saan lugar gumagawa ng ganito kasapakat yung mga tiwali at makapiling Pilipino. Pero until now, ang mga Duterte, mga vloggers nila, mga supporters nila, even yung mga politiko nila na tumatakbo sa national position ngayong panahong ito, nakakabingi ang katahimikan. Walang kumukondena sa pag-ispiya ng China at Chinese dito sa Pilipinas. Wala rin silang sinabi tungkol doon sa ibinulgar sa Senado na kontratang pinasok ng Chinese Embassy dito sa Manila sa isang company dyan sa Makati na nagpapatakbo ng pinaniwalaan nilang troll, naninira, nagsasabotahe sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Wala ka rin nadinig na pagkondena or pag-iimbestiga man lang sa mga maka-Duterte followers, supporters at vlogger. Bakit? Ano meron? Lalo na po yung maraming mga vloggers na nag-seminar ng 2023 sa China ng 2 linggo, mahigit, libre lahat, pamasahe, accommodation, pagkain. Ang dami nila mga vloggers na nagpunta ron. Wala ka rin madinig sa kanila tungkol sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, espiya at saka mga troll. Ang tanong, kayo ba yon? Kasama ba kayo doon sa mga troll, mga vlogger, mga posibleng ginagastusan ng People's Republic of China or ng Chinese Embassy dito sa Manila? Kasi bakit tahimik kayo? Na isang malinaw na pang-aabuso, panghihimasok ang espiya at paninira sa Pilipinas ang ginagawa nila. Base doon sa lumabas sa hearing ni Senator Tolentino, naglabas ng tseke, ng kontrata, lihitimo yung istorya. At sinabi ng National Security Advisor na posibleng nakikialam ang Chinese government dito sa papalapit na eleksyon para paboran ng mga kandidatong Pilipino na kaalyado nila or sumusuporta sa kanila tungkol sa West Philippine Sea issue. Wow! Ay di ba may pagka makapili yan? May pagka kawalan ng prinsipyo at paninindigan sa exclusive economic zone ng ating bansa. O kayo yun eh. Yung Piklawan-Dilawan, kakampi ng gobyerno para ipaglaban ang West Philippine Sea. Ang mga independent candidate, independent organization, non-government organization, Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na Pilipino dito at sa abroad, naniniwala sa administrasyon na ipaglaban ang West Philippine Sea. Dahil naninindigan si Pangulong Marcos, si Defense Secretary Teodoro, si General Browner, ang Chief of Staff ng Armed Forces, at saka Commandant ng Coast Guard, atin ang West Philippine Sea. O bakit yung mga identify na pangalan at grupo na binanggit ko na nakakabingi ang inyong katahimikan? Kung hindi kayo kakampi at hindi nyo kinakampihan ang China, kondinahin nyo, tutulan nyo itong ginagawang pag-ispiya, tutulan nyo itong ginagawang mga troll para sirain ang gobyerno. Pag hindi nyo ginawa yan, ibig sabihin, malaya ang mga Pilipino na mag-isip na iba kayo, kakaiba kayo, o kumakampi kayo sa kalaban ng Estado. May mabigat yan. Hindi po mawawala sa kaisipan ng mga Pilipino dito at sa abroad ang ganyang sapantaha at paniniwala kung mananatili kayong tahimik at kung ipagtatanggol pa ninyo ang ginagawa ng China. Malinaw sa investigasyon ng pulis at ng NBI ang mga ebidensya, mga facilities na kayo nare-recover halos weekly o monthly. May mga Chinese kasapakat ng Pilipino sa mga nahuhuling espiya, nagsasabotahe sa Philippine government.
Di ba, antindi niyan, ang lupit niyan. Kaya, nako, any comment, reaksyon, malaya po kayo sa isyong ito at pinag-uusapan ito dahil napapanahon ito. Hindi lang ngayon mag-eleksyon or during election o after election. Ang paninindigan sa West Philippine Sea at ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos, suportahan natin. Dahil yan ay kailangan natin. Okay? At dahil dyan, lalo pang pinalakas at pinanindigan ng gobyerno labanan ng fake news. Kasi yun hong mga troll, mga vloggers na kasapakat o maaring naniniwala sa China, yan ang pwedeng panggalingan at pinanggagalingan ng mga fake news. Kasi hindi po gagawin yan ng mga independent organization naniniwala sa gobyernong ito. Hindi yan gagawin ng Piklawan, Dilawan, Liberal Party dahil naniniwala sila sa maraming programa ng gobyernong ito. Iisang grupo ang pinanggagalingan. At dahil dyan, identify na ng NBI at police ang gumagawa nito. Kaya nga isang araw, mayroon na naman babae alias Jenny ang inimbitahan ng NBI at umamin na talagang siya ay nag-fake news dahil gusto lang daw niya ay after views or subscriber lang. Iniintriga yung police at saka NBI. Nakita nyo? Saan galing ang grupong yan? Yan na po yung masamang pangitain, masamang halimbawa. Mahirap bang maging tapat sa Pilipino? Mahirap bang magmahal sa ating bansa? Mahirap bang mahalin ang bansang ito? Dahil tayo yan eh. Kung Pilipino ka, atin ang gobyerno. Pero kung Pilipino ka, kalaban ka ng gobyerno, anong klase ka? Di ba? Walang bansa sa mundo na hinawakan, na nagtagumpay ang gobyerno nila o anumang gobyerno na hinawakan ng magugulong grupo. Dapat ang hahawak ay matitino sa opisyal ng gobyerno magpapatupad ng batas at magagandang programa. Kaya nga ang mga tao ay bayad ng buwis para umunlad ng bansa. Pero yung iba, baka hindi na nga nagbabayad o nagbabayad man, pero kanilang sinisira, yung gobyerno ay walang kakwenta-kwentang argumento o prinsipyo yan. Makapili ang tawag natin doon. Di ba? Mahirap ba gawin ang pagiging tapat sa ating gobyerno at batas? O mas gusto nyo at mas masarap ang buhay nyo na kayo ay lagi na lang fake news at naninira, nangiintriga dahil ang layo ninyo mangagaw, magpabagsak ng gobyerno para kayo maghawak ng kapangyarihan. Personal interest yan. Kakaunti ang sasama sa inyo. Kakaunti ang mabubudol nyo. Dahil majority ng mga Pilipino dito at sa abroad, matitino, matatalino, may pagmamahal ng totoo sa bayang ito. Paki-like, share, subscribe kung hindi pa. Dito po sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, dun sa kabila. At ito, MA Pinoy TV.